ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap balikan ang ating kabataan. Lalo na kung ito ay naging masaya at makahulugan. Madalas sinasariwa natin yung mga alaalang nabuo sa loob mismo ng ating mga tahanan. Ikaw kabarangay, anong bahagi ng iyong nakaraan ang hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hasmin. 34 years old na sa kasalukuyan at nakatira dito sa Teresa, Rizal. Dalawa lang po kaming magkapatid ni Jordy. Ako ang mas matanda at bata pa lamang kami. Si Lola Baby na ang tumayong nanay namin. 70 years old na si Lola sa kasalukuyan. At sa awa ng Panginoon ay malakas pa rin siya at malinaw ang memorya. Napakaswerte namin kay Lola Baby. Pinalaki niya kami ni Jordy na disiplinado at may takot sa Diyos. Computer Science ang tinapos ng kapatid ko, ako naman ay Hospitality Management. Pagka-graduate ay nakapagtrabaho agad ako sa isang sikat na hotel sa Maynila. Pero mas gusto kong magnegosyo kesa maging empleyado. Sabi kasi ng lola ko noong nabubuhay pa raw si Lolo ay meron silang pwesto sa palengke. Maganda raw ang kita nila sa pagtitinda ng manok ng mga panahong yon. Pero sa kasamaang palad ay kinailangang ibenta ni Lola ang pwesto nila noong magkasakit si Lolo ng pneumonia. Nakakalungkot lang po na kahit ginawa ni Lola ang lahat ng makakaya niya para maisalba ang buhay ni Lolo, ay namatay pa rin po ito. Sa kagustuhan kong bumawi kay Lola, nabanggit ko sa kanya na plano kong magbenta ng manok sa palengke. Hindi niya napigilang mapaluha sa sobrang tuwa. Very supportive ang lola ko matapos kong mag-resign sa trabaho. Sinamahan, inalalayan at pinayuhan niya ako sa mga ano ang dapat kong gawin para makakuha ng pwesto. Nang simulan ko yung negosyo ay hindi na ako kumuha ng tindera kasi gusto ni Lola na sumama sa pagtitinda. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako nagkamali na magnegosyo na lamang. Bukod sa di hamak na mas malaki ang kinikita ko kumpara sa mga regular na trabaho. Ako pa ang boss mismo. Hawak ko ang oras ko kaya nasi-celebrate namin ni na Jordy at Lola Baby ang mahahalagang okasyon gaya ng Pasko, Bagong Taon at mga birthday naming tatlo. Papadudod sa edad na 34 ay wala pa po akong asawa at wala ding kinakasama. May mga nanliligaw naman po sa akin. Bukod po sa maganda naman daw ako at may sariling negosyo. Wife material daw po ako, sabi ng mga kaibigan at mga kamag-anak ko. Kaso ay may malalim na dahilan kung bakit takot akong makipagrelasyon, Papa Dudut. Ate, buti na lang kahit nasunog yung palengke dito sa atin. Nagawa ng paraan na magkapwesto kayo malapit sa may simbahan. Oo nga eh. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin kung hindi tayo nahanapan ng malilipatang pwesto. Dami rin namin pinagdaanan ni Lola bago maipundar yung pwesto na yon. Yung paglalakad pa nga lang ng mga papel, grabing pagod ning inabot namin. Tapos mawawala lang lahat ng pinaghirapan namin sa isang iglap. Ang masaklap pa, katatapos lang halos ng pandemya nung masunog yung palengke. Pero mabait ang Diyos sa atin, Ate Hasmin. Hindi niya tayo pinabayaan. Sinabi mo pa, si Lola talaga ang mas inaalala ko nun eh.
Nalungkot siya ng sobra, halos hindi nga makakain tsaka makatulog sa kaiisip dun sa nangyari. Kaya nga, pero alam kong mas nag-alala si Lola sa'yo. Siyempre, mahal na mahal ka niya. Paboritong apo ka kaya ni Lola. Anong paboritong apo sinasabi mo? Walang ganun ano. Pantay lang ang pagmamahal ni Lola Baby sa ating dalawa. Biro lang. Alam ko namang pareho tayong mahal ni Lola. Malapit na pala tayo sa suki nating bakery. Hopya lang ba ang bibilin natin para kay Lola? Tingnan ko pa kung anong bago nilang tinapay na masarap para sa almusal at merienda. Bala ko sana magbawas ng kanin ngayon eh. Magda-diet ka talaga? Di ka naman mataba ah. Sino yung balak mong pagpaseksyan ha? Bakit may jowa ka na ba? Ayaw mo na bang tumandang dalaga? Uy, si ate, inlababo na. Tigilan mo nga ako sa pang-aasar mo. Wala akong jowa at wala akong balak magjowa. Wala naman kasing forever, no? Tsaka sakit sa ulo lang yun, abala sa negosyo ko. Balang araw maniniwala ka rin sa forever. Hindi mo naman kailangang magmadali. Ang gusto ko lang naman maging masaya ka. Basta kapag may sinagot ka na sa mga manliligaw mo, ipakilala mo muna sa amin ni Lola ha. Sabay namin kakaliskisan. Hindi ako papayag na lokohin ka lang at paiyakin ng kung sinong lalaki. Oo na po. Ikaw talaga minsan kung magsalita ka, parang ikaw pa yung mas matanda sa ating dalawa no? Pinoprotektahan ko lang ang ate ko na maganda, matalino, mapagmahal, masipag. Ay naku, ewan ko sa'yo Jordy. Huwag mo na akong bolahin. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Ang sama mo naman sa akin Wala naman akong kailangan. Totoo lahat ng mga sinabi ko. Teka, naaamoy mo rin ba yung naaamoy ko ate? Oo, kanina pa. Amoy vanilla. Napatigil kami ni Jordy sa paglalakad pagkaamoy sa mabango at matamis na vanilla papadudot. May nagtitinda pala ng palamig malapit sa bakery kung saan kami madalas bumili. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon habang nakatingin sa tindera ng palamig. Pero hindi siya ang nakikita ko noong mga oras na yon kundi si Mama. Dahil sa nakita kong yon ay para akong bumalik sa nakaraan. Sa panahon ng aking pagkabata. Masaya po ang childhood ko, Papa Dudut. Marami akong naging kaibigan dahil malambing at mabait daw ako. Marahil ay dahil yon sa ipinakitang halimbawa ng parents namin. Napaka-sweet kasi nila Mama at Papa noon sa isa't isa. Consistent honor student po ako mula elementary hanggang high school. Sabi ni Lola na mana ko raw yung pagiging matalino ko kay Mama. Sayang nga lang daw dahil maaga siyang nag-asawa. Napakabata pa ni Mama nang ipinanganak niya ako. 18 pa lamang siya noon at 20 anyos naman si Papa. Dahil napakabata pa ng parents ko nang magpakasal sila ay napilitang maging mature at responsable agad si Mama. Matibay po siya, laban kung laban, kayod kung kayod. Ginawa niya ang lahat ng diskarte para makatulong kay Papa lalo na noong 2 na ang anak nila. Iniiwan kami ni Mama noon kay Lola para makapaglako siya ng banana Q, maruya, lumpia at iba pang mga merienda. Tandang-tanda ko pa noon. Sobrang aga niyang gumigising para i-ready ang mga ititinda niya. Tuwing umaga, nagigising ako sa amoy ng vanilla kapag nagtitimpla siya ng palamig. Gustong gusto ko yung amoy na yon, pati rin amoy ng pulburon. Yon ang amoy ng kabataan ko. Pinagbenta rin kasi ako ni Mama ng pulburon sa school namin noong grade 2 ako. Kaya lang ay hindi yun nagtagal dahil nalugi siya. Lagi kasing kulang yung inuuwi kong pera at nalula lang siguro ako sa dami ng bariyang hawak ko roon. Kahit sino naman sigurong bata na pinagbenta ng kung ano-ano ay malilito matapos dumugin ng mga kaklaseng gutom at sabik sa matamis na merienda. Lalo't hindi pa naman ako ganong kagaling mag-multitask ng mga panahong yon, Papa Dudut.
bango! Amoy vanilla! Oh, Hasmin anak, andito ka na pala. Tamang-tama, nakahanda na tong merienda. Nagtitimpla po ba kayo ng palamig, Mama? Oo, nagtitimpla nga ako ng palamig. Nagluto rin pala ako ng banana Q para sa inyo ni Jordy. Wow! May banana Q rin! Thank you po! Ngayon lang po ulit kayo nagtimpla ng palamig. Namiss ko po yung amoy. Namiss ko rin po yung masarap na timpla nyo, Mama. Naku, pasensya na kayo nak ha. Naging busy na kasi si Mama sa pagtitinda ng mga bag at damit sa Tiangge. Mas malaki ang kinikita ko ngayon doon kesa nung nagbebenta pa ako ng merienda. Okay lang po yun, Mama. Naintindihan po namin. Pero di po ba nakakapagod? Lumuluwas pa po kayo sa Maynila para bumili ng mga bag tsaka damit, tapos kayo rin po yung nagtitinda? Ayos lang si Mama, kaya wag ka nang mag-alala anak. Para naman yun sa pamilya natin. Kahit nakakapagod, masaya ako kasi natutulungan ko ang papa niyo sa mga gastusin dito sa bahay. Basta mag-aaral lang kayong mabuti ni Jordy at maging mabait palagi. Masaya na kaming dalawa ng tatay niyo. Nag-aaral po kaming mabuti, tsaka hindi rin po kami pasaway. Ma, gusto ko pong tumulong sa inyo sa pagtitinda. Salamat anak, pero mas mabuti kung magpo-focus ka na muna sa pag-aaral mo. Kaya na ni Mama yung pagtitinda. Pero gusto ko pa rin pong tumulong, Ma. Kahit tuwing Sabado lang po tsaka Linggo. Napag-usapan na po namin ni Jordy yung tungkol doon, Ma. Tatapusin po kaagad namin yung mga homework namin para po may oras po kaming tumulong sa inyo. Pero Hasmin… Sige na po, Ma. Para naman po makatulong kami sa inyo kahit konti. Sigurado po dadami yung benta nyo kasi cute kami ni Jordy eh. Matutuwa po sa amin ng mga customer. Ang babait talaga ng mga anak ko at ang kukulit din. Siyempre po, nagmana kami sa inyo eh. Ganon? Namana niyo sa akin yung kulit niyo? Hindi po, Ma. Yung bait lang. Yung kulit kay papa namin naman na. Mabuti na yung malinaw. Pagkatapos niyong magmerienda, gusto niyo akong tulungang magbilang ng mga bag mamaya? Sige po! O siya, hubarin mo na yung uniforme mo. Magpalit ka na muna ng pambahay anak. Pagkatapos, tawagin mo na yung kapatid mo para makapagmerienda na tayo. Hindi na masarap tong palamig kapag natunaw na ang yelo. Masarap pa rin po yan, Ma. Basta po timpla nyo, kahit po matunaw yung yelo. Naku, talaga namang nambola pa tong anak ko. Sige na, tawagin mo na si Jordy. Pagkatapos nating magbilang ng bag mamaya, magluluto naman ako ng hapunan. Siguradong gutom na ang papa niyo pagdating niya mamayang gabi. Oo nga po pala, no? Sige po, Ma. Mag-ibihis lang po ako tapos tatawagin ko na po si Jordy. Miss ko na rin po yung pag-aagawa namin sa luto niyong merienda. Isa sa mga paborito kong bonding namin ni na Mama at Jordy noon ay yung sabay-sabay naming pagmemeryenda, Papa Dudut. Madalas ay kaming tatlo lamang dahil nasa trabaho si Papa mula Lunes hanggang Sabado. Tuwing Linggo lamang namin siya nakakasabay magmeryenda pagkatapos naming magsimba. Kahit simple lang ang buhay namin noon, ay kontento at masaya na kami ng kapatid ko. Ang mahalaga ay nakapag-aaral kami at kompleto ang aming pamilya. Pero makalipas ang ilang buwan, lumipat kami ng bahay. Mas malaki at mas maliwanag kesa sa dati naming tinitirhan. Kaya lamang ay malayo naman sa mga kababata ko. 10 years old po ako noong mga panahong yon at 8 years old naman si Jordy. Pero nakapag-adjust naman kaming magkapatid kahit papaano. Basta ba magkakasama pa rin kaming pamilya, panatag po ako ng ganon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman nagtagal ay naging okay na rin kami ni Jordy sa bagong bahay na nilipatan namin. Nagkaroon kagad kami doon ng mga kalaro at kaibigan. Pero halos isang buwan pa lamang mula nang lumipat kami. Lumipat naman ng trabaho si Papa. Maganda yung bago niyang trabaho, mas malaki po ang sweldo. Kaya lang ang naging problema ay nasa city yung pinapasokang hotel ni Papa at may kalayuan yon sa tinitirhan namin. Laging pagod sa
kukommute si Papa. Kaya noong sumunod na buwan ay lumipat ulit kami sa mismong city para hindi na mahirapan si Papa sa biyahe. Nakakapagod yung sunod-sunod na paglipat na yon para sa amin ang kapatid ko. Wala pa akong 11 years old pero 2 beses na kaming lumipat ng bahay. Lagi akong umiiyak noon kasi nami-miss ko yung mga kaibigan ko. Bagong bahay, bagong eskwelahan, bagong mga mukha. Kaya tuwing may nagtatanong sa akin noon kung anong pangarap ko, iisa lang ang palaging sagot ko. Ang magkaroon kami ng sariling bahay. Hindi importante kung maliit yon o malaki, basta sarili namin yon at magiging masaya kami doon ni na Mama, Papa at Jordy. Pero ang maganda po sa huling nilipatan namin, malapit lamang yon kina Lola. Isang sakay lang ng jeep. Nandun na kaagad kami sa bahay nila. Masaya kami ni Jordy kasi halos linggo-linggo na naming nadadalaw ang aming Lola baby, Papa Dudut. Hello po, Lola! Nandito na po ako! Wow! Ang bango naman po ng niluluto nyo. Ano po yan? Afritada ito. Pwede mo bang tikman? Baka maalat na naman ang timpla ko. Alam mo na, pag tumatanda na, tumatabang ng panlasa. Hindi ko po alam, La. Hindi pa naman po kasi ako matanda eh. Ay nako, ikaw talaga, Apo. Pinipiloso po mo na naman ang lola mo. Joke lang po yun, Lola. Pahiram po ako ng kutsara. Titikman ko na po. Ako na ang hahawak nitong kutsara para sa'yo. Eto, tikman mo nga kung maalat ang luto ni Lola. Hindi po maalat, La. Tamang-tama lang po yung timpla nyo. Lola, thank you po ah. Bakit ka nagte-thank you, Apo? Para saan? Kasi po, lagi nyo kaming pinagluluto ng masarap. Naku, wala yon. Ang totoo, natutuwa akong ipagluto kayo. Wala naman kasi akong ibang pinagluluto dito dahil matagal nang patay ang lolo nyo. Nakakalungkot nga po na wala na si Lolo. Sobrang malulungkot po ako kapag nawala si Mama, si Papa, si Jordy, at saka po ikaw, Lola. Iniisip ko pa lang po, nalulungkot na ako. Kahit nga po yung magtatrabaho lang si Papa sa malayong lugar, ayoko po talaga nun kasi nalulungkot po ako. Naku, wag ka nang malungkot, Apo. Sapat naman ang kinikita ng papa mo sa trabaho niya ngayon. Kaya hindi na mangyayari ang magtatrabaho pa siya sa malayo. Saka tinutulungan naman siya ng mama mo. Kaya wag ka nang mag-alala, ha? Opo, Lola. Nga pala, Apo. Ano po yun, La? Wala pa bang nababanggit ang mama at papa nyo sa inyo ng kapatid mo? Na ano po? Naku, hindi ko alam kung ako ba dapat ang magsabi sa iyo nito. Baka magalit kasi sa akin ang nanay mo. Bakit naman po siya magagalit? Mama niya po kayo. Sige na po, La. Ano po ba yun? Sabihin niyo na po. Please po. Ay, naku, sige na nga. Total, nadulas na ako eh. Oo nga po, La. Sabihin niyo na po. Basta kunwari di mo pa alam para di magalit sa akin ang mama mo. Lilipat daw kayo ng bahay kasi may bagong trabaho ang papa mo. Po? Na naman? Shh! Huwag kang maingay. Isa na naman po kami lilipat. Lola naman eh. Dito. Dito po? Dito po sa inyo? Kasama nyo? Oo. Lola, saya-saya ko po! Pero baka mahigit 1 taon pa bago kayo makalipat dito. Mag-iipon pa raw kasi sina Christina at Javier ng pampatayo ng bahay eh. Mahigit 1 taon pa? Tagal naman. Sandali na lang yun, Hasmin. Mabilis ang takbo ng panahon. O siya, basta kunwari hindi mo pa alam Sige, tulungan mo na ako maghain para makakain na tayo. Sige po. Pero alam niyo po, La, ang saya ko po dun sa bagong nilipatan namin. Talaga? Hindi mo ba namimiss ang mga pinsan at ang mga kaibigan mo sa dati niyong tinitirhan?
Namimiss po. Pero okay lang. Kasi pwede naman po kaming mag-text, Lola eh. O basta, dapat may kontrol ka sa pagte-text ha. Baka naman doon na maubos ang oras mo, di ka na makapag-aral ng maayos. Hindi po, La. Promise po, nag-aaral po ako lagi. Mas gusto ko pong mag-aral kaysa mag-text. Yan ang apo ko. Pero bakit mo nga pala nasabing masaya ka dun sa bagong bahay na nilipatan nyo? Ano bang nagustuhan mo ron? Mamaya ako na po kukwento sa inyo pagkatapos po ng tanghalian. Lola, sana po talaga hindi na kami lumipat ulit. Masaya na po kasi ako sa bagong school ko eh. Mababait po lahat yung mga kaklase ko. Pero dahil dito naman pala kami lilipat, edi okay lang po sa akin. Mas gusto ko po dito, Lola. Kasi palagi ka na po naming makakasama. Nagpagawa ng maliit na bahay ang mga magulang ko kadikit ng bungalow ni Lola. Ilang buwan lang ang nakalipas, Papa Dudut. Para tuloy naging duplex yung dalawang magkadikit na bahay at mas maliit lang yung sa amin. Dahil pangarap kong magkaroon kami ng sariling bahay, okay na yon sa akin ng mga panahong yon. At least, hindi na kami nangungupahan. Excited kami ni Jordy noon na simulan ang bagong buhay namin sa bahay na yon ni Lola. Lumipat man ulit kami ng bagong eskwelahan ay nagkaroon ng mga bagong kaibigan at nakisalamuha sa mga bagong muka ay ayos lang. Lalo na't kasama namin si Lola. Tuwing weekend ay sumasama kami ni Jordy kay Mama para tulungan siya sa pagtitinda ng bags at mga damit sa tiangge. At gaya ng pangako namin sa kanya ay tinatapos muna namin lahat ng uwi naming assignment galing sa school para sa susunod na linggo. Ayaw naming maging pabigat sa mga magulang namin kaya talagang nagsikap kaming pagbutihin ang aming pag-aaral. Gusto naming magkapatid na masuklian ang lahat ng sakripisyo nila. Mabigyan lang kami ng maginhawang buhay. Pero habang lumalago ang negosyo ni Mama ay doon naman nagsimula yung pagbabago ni Papa. Madalas pagka-uwi namin galing sa pagtitinda ay wala siya sa bahay. Gabi na siyang umuuwi at lasing na lasing pa. Hindi namin alam kung saan siya pumupunta at kung sinong mga kainuman niya. Papa Dudut. Javier, sana hindi mo hinagis yung bag mo. Baka matakot ang mga anak mo sa'yo. Saan ka ba nanggaling? Eh di sa inuman, saan pa ba? Kumain ka na ba? Di pa ako kumakain, pero wala rin akong gana. Sino mga kainuman mo? Mga kaibigan mo ba? Bakit bang dami mong tanong? Pinapakailaman bakit ako saan nagpupunta pag ginagabi ka ng uwi? Alam mo kung saan ako nagpupunta. Nagtitinda ako sa tiangge kasama ng mga anak natin. Nagtitinda? Katarantaduhan. Bakit? Kulang ba kinikita ko para sa pamilya na to? Hindi naman sa ganun. O yun naman pala eh. Bakit ka pa nagtitinda? Simulat sa pool, ako na nagtatrabaho para sa pamilyang to, Christina. Nagtitinda-tinda ka na dati pa, pero barya lang kinikita mo. Yun bang kinagagalit mo? Na kumikita ako ng pera? Nagtitinda ako dahil gusto kong makatulong sa'yo. Sa pamilya natin. Alam kong hindi madali ang trabaho mo, kaya gusto kong tumulong sa mga gastusin para hindi ganun kabigat para sa'yo. Nag-aaral ang mga anak natin, Javier. At napakabilis lang ng panahon. Hindi natin namamalayan high school na pala si Jasmine. Kaya pinag-iipunan ko na yun ngayon pa lang. Iniinsulto mo ang pagkalalaki ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako ang father di pamilya. Kaya kong buhay ng pamilyang to. Kaya kong pag-aralin ng mga anak ko. Hindi kita iniinsulto. Gusto lang kitang tulungan. Bakit mo naman naisip na iniinsulto kita? Mayabang ka na kasi. Bakit? Dahil malakas na kinikita mo ngayon? Ano susunod mo sasabihin sa akin?
Na wag na ako magtrabaho dahil kaya mo nang ikaw na lang? Pati mga anak natin, idinamay mo dyan sa mga kalokohan mo. Javier, makinig ka naman sa akin, no? Saka na natin to pag-usapan pag hindi ka nalasing. Halika na sa kwarto, aalalayan kita, baka... Bumuwakan! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya akong pumasok mag-isa sa kwarto kahit nakainom ako. Mama? Asmin, anong ginagawa mo dito, anak? Akala ko tulog ka na. Lumabas po ako nung narinig ko na lumabas kayo ng kwarto ninyo. Nagtago po ako sa may lababo. Mama, narinig ko po kayo ni Papa. Pasensya ka na sa mga narinig mo, ha? Lasing lang ang papa nyo, kaya medyo mainit ang ulo. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako, anak. Mama, gusto mo po bang dun matulog ngayon sa kwarto namin ni Jordy? Sige, Hasmin. Miss ko na rin kayong katabi matulog ni Bunso eh. Kami rin po, Mama. Miss na namin kayong katabi. Tara na po. Baka po umiyak si Jordy pag nagising na walang katabi. Oo nga, no? Matatakutin pa naman at iyakin yung kapatid mo. Saglit lang, anak, ha? Titingnan ko lang kung nakalak na yung pinto natin. Mabuti na yung sigurado, lalo't lasing ang papa nyo. Baka kasi hindi niya nailak yung pinto pagpasok niya kanina eh. Sige po, Mama. Hintayin po kita dito, ah. Gusto ko po sabay tayong papasok sa kwarto. Hindi po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Tahimik na umiiyak si Mama buong magdamag. Awang-awa po ako sa kanya noon kaya hindi ko rin napigilang mapaiyak. Kagaya ni Mama ay tahimik lang din na lumuluha ako habang nakahiga. Mabuti na lamang at nakatalakbong ako ng kumot kaya hindi halatang umiiyak din po ako. Nagkunwari na lamang po akong tulog na parang hindi mag-alala sa akin si Mama. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa papa namin kung bakit po siya nagkaganon. Wala namang pong masama sa ginagawa ng mama ko noon. Gusto lang po niyang makatulong kay papa pero sa halip na matuwa at magpasalamat kay mama ay naggalit pa ang tatay namin sa kanya. Nalungkot po ako at nasaktan dahil nasaksihan ko kung paano sigawan at awayin ni papa si mama. Akala ko pa naman kapag lumipat kami kina Lola, mas magiging masaya ang pamilya namin. Pero taliwas po sa inaasahan ko ang mga nangyari noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng mga araw ay wala nang ginawa ang mga magulang ko kundi ang mag-away. Lagi pa rin naglalasing si Papa at gabi-gabi na ring umiiyak si Mama. Hanggang sa unti-unting napalitan ng katahimikan ang mga sigawan. Napagod na siguro sila na mag-away kaya mas pinili nilang huwag na lamang mag-usap. Kahit kami ni Jordy ay naiilang at natatakot na rin noon kay Papa. Tuwing nasa bahay siya, takot na takot kaming gumawa ng kahit na anong ingay. Pag naaabutan niya kaming nag-uusap o nagkwekwentuhan ay bigla kaming tumatahimik kasi baka sa amin niya maibuhos ang galit niya. Kaming tatlo na lamang po ni na Mama at Jordy ang umiiwas dahil laging mainit ang ulo ni Papa. Nagtataka kaming magkapatid kung bakit biglang nagbago si Papa. Hindi naman siya dating ganoon at mabait po siya, malambing at mahinahon na magsalita. Sweet din po sila ni Mama at bihira po siyang umiinom, Papa Dudut, kahit may mahalagang okasyon. Bukod sa madalas na silang mag-away mula nang lumipat kami kina Lola ay hindi na rin po kami nagbabanding kagaya ng dati. Mabuti na lamang po at isinama kami ni Lola Baby tuwing araw ng linggo para magsimba. Hirap na po ako noon, Papa Dudut. At alam kong hirap na rin po sina Mama at Jordy. Naninikip ang dibdib ko tuwing maiisip ang pwedeng mangyari sa pamilya namin. Na itatanong ko noon sa Diyos kung dapat ba akong magpasalamat na napalitan ng katahimikan yung pagsisigawan ng mga magulang ko o dapat bang mas mag-alala ako.
naramdaman ko na wala naman sigurong mas malalang mangyayari. Pagdating ng araw, mag-uusap ulit sina mama at papa. Hindi po ako nawala ng pag-asa, Papa Dudut, na magiging masayang muli kami gaya ng dati. Hanggang isang araw. Anak, maupo ka muna rito sa kama. Okay po. Mama, kanina pa po tayo nandito sa kwarto ni Lola Baby. Bakit po parang hindi po kayo mapakali? Hasmin, anak, may kailangang sabihin sa'yo si Mama. Ano po yun, Ma? Basta makinig kang mabuti kay Mama, ha? Opo. Natatakot po ako, Mama. Maghihiwalay na po ba kayo ni Papa? Naku, hindi anak. Bakit mo naman naisip yan? Hindi kami maghihiwalay ng papa nyo. Iba ang sasabihin ko sa'yo. Ano pong sasabihin nyo? Makinig kang mabuti sa akin, Hasmin. Dahil napaka-importante ng sasabihin ko. Sige po, Mama, makikinig po ako. Hindi naging madali para sa akin na gawin tong desisyon na to. Natatandaan mo yung kapatid ng Lola Baby na nasa California? Si Tita Lilia? Opo, Ma. Naalala ko po si Lola Lilia. Kahit sa picture ko lang po siya nakita. Ay, mabuti naman kung ganun, anak. Nakausap ko siya sa telepono nung nakaraang linggo. Sabi niya, tutulungan daw niya ako makapunta sa California. Siya na rin ang magiging employer ko. Kasi may pag-aari siyang apartment building doon. Aalis po kayo? Iwan niyo po kami? Dahil lang po ba kay Papa? Hindi ko kayo iiwan, anak. Huwag mong isipin yun. Pero bakit pa po kayo aalis, Ma? Ay, nag-usap kami ng papa niyo. Umamin siya sa akin. Baon na pala tayo sa utang. Kaya pala nagkaganon siya. Kaya pala laging mainit ang ulo niya. Hindi lang niya masabi sa akin nung una dahil sa pride niya. Paano po nangyari yun, Ma? Bakit po may utang si Papa? Naalala mo nung nagpagawa tayo ng sariling bahay sa tabi nitong bahay ni Lola Baby mo? Opo. Malaki ang nagastos para maipagawa natin yung bahay. Buong akala ko, yung perang nagamit, perang naipon ng papa mo. Pero hindi pala. Po? Hindi po pera ni Papa yon? Paano po tayo nagkabahay kung wala po tayong pera? Dito ko lang nalaman na humiram pala ang papa niyo ng malaking pera sa trabaho niya. Kaya pala hindi na niya ako natutulungan sa mga gastusin natin kasi kailangan niyang bayaran yung utang niya buwan-buwan. Magluto na lang po kayo ng maraming maruya, Ma. At saka po magtimpla ng maraming palamig. Merienda na lang po bayad natin sa mga utang ni Papa. Masarap naman po kayo magluto eh. Hindi ganun yun, anak. Hindi niyo po ba pwedeng ipagluto na lang yung mga nautangan ni Papa? Hindi, anak eh. Kailangan pera din ang ibayad ng papa niyo sa mga pera na inutang niya. Kasi kung hindi siya makakabayad, mawawalan na siya ng trabaho. Pwede pa siyang makulong. Hala, Ma. Makukulong po ba si Papa? Maiiwasan yon kung mababayaran natin lahat ng mga utang niya na nagkapatong-patong na. Pati sa mga katrabaho niya nakahiram na rin siya ng pera. Baon na sa utang ang papa niyo. Hindi naman ganun kalaki ang kinikita ko sa pagtitinda. Kung tutuusin, kulang nga yung kita ko para sa pangangailangan natin. Tapos ngayon, kailangan ko pang hatiin yon para tulungan ng papa nyo na bayaran ng mga utang niya. Hindi ko magagawa yon kung hindi ako aalis para magtrabaho sa California. Pero Ma, ayoko umalis ka. Ayoko rin, anak. Pero kailangan kong gawin yun. Tsaka sayang yung pagkakataon, lalo't may naghihintay ng trabaho sa akin doon. Mas malaki ng di hamak ang kikitain ko doon. Makakaipon ako ng malaki-laki. Makakapag-aral kayo sa magandang eskwelahan. At mababayaran ko ang mga utang ng papa nyo. Pero Ma, si Papa... Nag-usap na kami ng masinsinan. Aayusin na niya ang sarili niya. Pero aaminin ko, hindi pa rin kami okay ng papa nyo. Masyadong matindi yung mga naging away namin at lumalim ang sama ng loob namin sa isa't isa. Pero nangako siya sa akin
na hindi niya kayo pababayaan habang wala ako dito. Anak, huwag ka nang umiyak. Nandito naman ang lola baby niyo. Nag-usap na rin kami ng maayos tungkol sa pag-alis ko. Napakahirap nito lalo para sa akin, Hasmin. Basta tandaan nyo, gagawin to ni Mama para sa pamilya natin. Okay? Okay po, Mama. Basta po palagi ka pong tatawag, ha? Palagi din po namin kayo ipagpapray ni na Lola tsaka ni Jordy. Promise po, Ma, hindi kami mag-aaway ni Bunso. Tsaka po mag-aaral po kaming mabuti. Salamat, anak. Papadudot, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi na nga maayos ang relasyon ng mga magulang ko ay aalis pa si Mama papunta sa California. Gustong gusto kong pigilan ng mama ko. Pero dahil sa mga nalaman ko tungkol kay Papa ay ayokong madagdagan pa ang mga alalahanin ng nanay ko. Sa awa ng Diyos ay maayos po na nakaalis si Mama. Caretaker po at tagalinis siya ng apartment building ni Lola Lilia sa California. Madali lang naman daw ang trabaho niya, lalo na't Pilipino din yung mga nakatira doon. At home daw siya sa pakiramdam ni Mama doon, pero syempre naho-homesick pa rin siya. Miss na miss pa rin namin ang isa't isa, kahit pa madalas kaming nagkakausap noon sa telepono. Laking pasasalamat ko rin po, Papa Dudut, dahil may sariling telepono noong mga panahong yon si Lola Baby. Nung una, madalas ding mag-usap sina Mama at Papa, pero isang araw pagka uwi ko galing eskwela ay naisipan kong puntahan si Lola Baby sa kabilang bahay para sana magtanong ng merienda. Nagulat po ako nang maabutan ko doon si Papa na sumisigaw habang may kausap sa telepono. Nalungkot ako at kaagad na bumalik sa bahay namin. Pagkatapos ay tahimik akong umiyak sa kwarto namin ni Jordy. Ang buong akala ko ay maayos na ulit ang samahan ng mga magulang namin, pero hindi pala, Papa Dudut. Nag-aaway na naman sila. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na po ulit yung mga naging pag-aaway nila hanggang sa hindi na naman sila nag-uusap kagaya noong hindi pa umaalis ng bansa si Mama. Nag-umpisa na naman ang pag-inom ni Papa. May mga araw na hindi na siya nakakapasok sa trabaho dahil sa hangover. Nang malaman ni Mama ang tungkol doon ay nagdesisyon siya na kay Lola na lamang magpadala ng pera imbes na sa tatay namin. Si Lola na rin ang nagbabayad noon sa mga utang ni Papa, lalo na nang malaman naming halos wala pa palang naibabayad si Papa sa mga pinagkakautangan niya. Lalo namang ikinagalit yon ni Papa. Pati si Lola ay inaaway na rin niya. Awang-awa po ako noon kay Lola, lalong-lalo na kay Mama. Nagpapakahirap si Mama sa ibang bansa para tulungan si Papa na mabayaran ang mga utang niya. Pero winaldas niya lamang ang mga padala ni Mama. Hindi ko po siya maintindihan, ang laki talaga ng ipinagbago ni Papa. Parang ibang tao na siya. Kaya noong minsang tumawag ulit si Mama ay hindi na po ako nagulat nang sabihin niya sa akin na may seryoso kaming pag-uusapan, Papa Dudut. Anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Sige po, Mama. Tungkol saan po ba? Anak, Mama, sige po, sabihin niyo na po. anak, sorry pero... Ay, parang alam ko na po kung anong sasabihin niyo, Ma. Gusto niyo na pong hiwalayan si Papa? Naiintindihan ko po, Ma. Kahit po bata pa ako, marami na po akong naiintindihan. Hasmin. Wala po akong naalalang maling ginawa niyo, Ma. Para sa akin po,
hindi rin po madaling pumunta dyan sa ibang bansa. Kasi pag nandito ka lang po sa bahay, lagi ka na lang pong inaaway ni Papa. Lagi ka lang pong umiiyak sa gabi. Ginawa niyo naman po lahat ng makakaya niyo. Pero ma, bakit po ba ganun? Bakit inaaway ka pa rin ni Papa kahit na wala ka na po dito sa atin? Kahit po nagtatrabaho ka na po dyan, bakit po nagagalit pa rin sa inyo si Papa? Ayaw ba niya na magtrabaho ka po dyan sa malayo? Hindi ko po alam kung bakit naaway ka pa rin po ni Papa kahit nagpapadala naman po kayo ng maraming pera. Hindi ko rin alam ang sagot dyan sa mga katanungan mo, anak. Kaya okay na lang po kahit maghiwalay kayo ni Papa, Ma. Tanggap ko na naman po yun. Sigurado rin po akong maiintindihan kayo ni Jordy pagdating po ng araw. Napakamaunawain mong bata, Hasmin. Palagi po kasi akong pinapayuhan ni Lola Baby, Ma. Lagi po niyang pinapaliwanag sa amin kung ano po yung nangyayari sa pamilya natin. Hindi po nagkulang si Lola na paalalahanan kami ni Jordy. Kaya, tahan na po kayo, Ma. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na po kayong malungkot dyan, Ma. Kasi kami naman po ni na Lola ang bahala kay Jordy. Salamat, anak. May hihilingin sana ako sa'yo. May nakita ako sa internet na magaling na family lawyer malapit dyan sa atin. Pwede mo bang sabihin mamaya sa lola mo pagdating niya galing sa palengke na puntahan yung taong yon? Baka kasi hindi ako agad makatawag ulit dyan mamaya. Opo, Ma. Sasabihin ko po kay Lola Baby yung bilin niyo po pagdating niya. Mama, mahal na mahal ko po kayo. Hasmin, anak. Pasensya ka na, ha? Napakabata mo pa. Hindi kita dapat binibigyan ng ganito kabigat na responsibilidad. Hayaan mo. Makakabawi rin si Mama sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ni Bunso. Mahal na mahal ko rin kayong mga anak ko. Lahat ng ginagawa ko para lang sa inyo. Palagi akong mag-iingat dito. Kayo rin, ha? Mag-iingat kayo dyan palagi. Makinig at sumunod lang kayo sa lola nyo, ha? Opo, Mama. Noong makuha po ni Lola ang Certificate of Finality of Annulment, ay doon lang nag-sink in sa akin na hiwalay na talaga ang mga magulang ko. Tapos na, Papa Dudut. Sa totoo lang ay hindi ako umiiyak noong makita ko yon. Hindi ko po alam kung naging manhid na ba ako o kung ano. Pero wala akong mahugot na emosyon mula sa puso ko. Ang naramdaman ko noon ay para akong lutang at para akong nawawala at hindi alam kung saan ako susunod na pupunta. Mabuti na lamang po talaga dahil palaging nasa tabi namin ni Jordy si Lola Baby para alagaan kami at gabayan. Sa patnubay ni Lola ay tumuloy ang buhay. Papadudot 24 na taon na ang lumipas. Pero sariwa pa rin ang lahat sa akin, sa aking alaala yung mga naganap. Nung araw na yon kung kailan kami bibili ni Jordy ng tinapay sa bakery, ay hindi ko napigilan ang emosyon ko habang ginugunita ko ang masaya at mapait na kabataan namin. Na-trigger yon noong amoy ng vanilla na isinali noong ale sa lalagyan habang nagtitimpla ng palamig. Kasabay ng mga alaala ay bumalik din yung naramdaman kong sakit at pangungulila sa mga panahong masaya at buo pang pamilya namin. Bumalik sa akin yung mga alaala ko sa lahat ng mga bahay na tinirhan namin ng isang bagsakan. Biglang humampas sa akin na parang malakas na alon yon. At muli ko ring naalala yung pangarap ko noong bata pa ako na magkaroon ng pamilya at sariling bahay. Natupad po yun dahil sa pagsisikap ni Mama. Kaya nga lang ay hindi na buo ang pamilya namin pero alam nyo Papa Dudut, thankful na rin po ako na nakalaya si Mama sa toxic na relasyon nila noon ni Papa.
Ayaw man niyang ipakita sa amin ni Jordy ay alam kong hirap na hirap siya emotionally sa mga nangyayari sa kanila ni Papa ng mga panahong hindi pa sila naghihiwalay. Pero kahit naman po nagsimula na kami ng bagong buhay na wala si Papa, hindi pa rin namin siya pinabayaan. Kahit nahiwalay na sila ni Mama ay lagi pa rin kaming dumadalaw ni Jordy sa kanya at sa bago niyang pamilya. Tatay pa rin namin siya sa kabila ng mga naging pagkukulang niya noon sa amin. Nagpasya si Mama na dito na kami magpatayo ng bagong bahay sa Teresa kasama si Lola. Pumayag din siya na doon na lang tumira sina Papa sa dating bahay ni Lola. Si Mama naman po, Papa Dudut, ay citizen na sa California dahil sa tulong ni Lola Lilia. Hindi na siya nag-asawa ulit at ibinuhos na lamang ang atensyon at oras niya sa aming tatlo ni na Jordy at Lola. Sobrang laki po ng respeto at paghanga naming magkapatid sa aming ina. Kung may negatibong naidulot man sa akin ang nangyari sa pamilya namin, na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin, yun po ay yung takot kong pumasok sa isang relasyon. Na-trauma po ako sa naging hiwalayan ng parents namin. Okay na ako na meron akong naipundar na mga negosyo, Papa Dudut. Bukod po pala sa pwesto namin ng manok sa palengke ay nagkasundo rin kami ni Jordy na magbukas ng mga computer shop. At sinubukan din namin ang pagtitinda ng milk tea. Balak niyang mag-resign na sa trabaho niya para makapag-focus na sa pagmamanage ng mga negosyo namin. Salamat po sa pagbasa ninyo ng kwento ng buhay ko. Lagi po akong nakikinig sa mga programa ninyo at nakaka-inspire man o nakakalungkot yung mga kwento ay lagi po akong may natututunang life lesson. Para sa mga nagsisimula at gustong magsimula ng bagong buhay, kapit lang po at samahan ng panalangin. Salamat pong muli, Papa Dudut. More power sa Barangay Love Stories, pati na rin po sa Barangay LS 97.1. Sana ay manatili po kayong number 1. Ang inyong kapuso at kabarangay, Jasmine. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever